Etong si Tamba na diktador na takot sa kalaban. Alam niyo itong mama na to, ayaw nito ng kalaban. Ang gusto niya ito, alisin ang mga kalaban, harasin ang mga kalaban. Tingnan po natin ito. Hindi mahalaga sino ang pumirma sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Hindi raw mahalaga kung sino ang sumuporta sa manifesto na sa pagsuporta ng pagiging House Speaker ni Tamba o pagsuporta sa kanya. Importante po yun. Yan po yung sinasabi nila, hindi ito importante. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang ma-identify kay Tamba. Kasi nga, meron na sumabog na baho eh. Binuking na sila ni Chanco. So alam naman nating lahat na pag ikaw ay sumusuporta kay Tamba, pinapaliguan ka ng pera. Sa pangalang nire-release yung pondo ng proyekto. Pero sa katunayan, pork barrel po. Lagay yan para kayo sumunod sa agenda ni Tamba. I-release namin yung pondo, yung pera para sa proyekto mo. Basta isulong mo yung linyada ko. Isulong mo yung direction ko. Hindi po ako may sabi niyan si Chanco. Kahit nga impeachment eh. Diba? So ayaw nilang malinya. Ayaw nilang masabi na kami sumuporta kami sumusuporta kay Tamba. Yung iba tahimik lang. Bakit? Lalabas na mukha silang pera. And at the same time, nakita naman natin ang hagupit ng taong bayan. Marami po na nagkamaling sumuporta kay Tamba. Yung mga tao nga dyan sa Quadcom, halos naubos sila. Bakit? Nagalit ang taong bayan sa kanila dahil sa pagsuporta nila kay Tamba. Sa 20th Congress, ito ang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Nakaw yung anak ni Abante, ang ganda-ganda. Si Princess. Parang hindi bagay sa'yo yung pangalan. But anyway, hindi raw importante yung kung sumuporta man sila kay Tamba or hindi. Talaga lang? Hindi sa pilitan? Puwe? Niloloko nyo ba taong bayan? Anya sa Kamara, hindi sapilitan ang pagsuporta at kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan. Ito rin ay iginagalang na... Una, hindi daw sapilitan ang pagsuporta kay Tamba. Prinsipyo daw. Hindi pinipilit. Pangalawa, kusang loob. Pangatlo. At iginagalang ng liderato. Pang-apat. Okay, sige. Tanong, sino bang nakalaban ni Tamba dyan para siya yung naging congressman? Di ba wala? Anong sinasabi? Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ito ni BP Sara at sinabi din ni Tebes na ito si Tamba raw. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa kanila nagsabi niyan o silang dalawa nagsabi niyan na ito raw si Tamba ayaw ng kalaban. Dahil gagawa niya ng paraan, lalagyan, tatakutin, kung ano man. Basta ayaw niya ng kalaban. Di ba nangyari? May kalaban ba siya nung tumakbo siyang congressman? Di ba wala? Ngayon din. Anong ginagawa nila kay BP Sara? Alam naman natin may pangarap. May pangarap na maging di umanong prime minister to si Tamba or presidente. May pangarap ito. At ang balakid sa pangarap ni Tamba ay si BP Sara. So sa madaling salita, si Tamba hindi kayang lumaban ng patas. Ang kaya ni Tamba, tanggalin ang kalaban. Dahil mahina po talagang nilalang yan si Tamba. Una, hindi minamahal ng tao. Ipokrito, mata pobre, anak mayamang napakataas na kala mo kung sinong napakagaling. Hindi gusto ng taong bayan eh. Anong alam lang yan? Politika. Traditional politician yan. Trapo. Bayad dito, bayad doon, ayuda dito, ayuda doon, tanggal dito, tanggal doon, takot dito, takot doon. Yan si Tamba. Ang liderato ng House of Representatives na si Speaker Romualdez. Ginawa nito ang pahayag matapos na aminin ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi ito pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Hindi siya pumirma. Si Frasco hindi po pumirma sa suporta kay Tambaluslos. Anong ginawa ni Tamba? Dagdag pa ni Attorney Abante, 285 ng mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez. 285 naman pala. Ilabas mo yung pangalan kung sino-sino yan mga yan.
Sinabi nyo rin yan eh. Ang dami nyo na nga suporta tungkol dun sa impeachment eh. May first complaint, hindi pumustro. May second complaint, hindi pumustro. May third complaint, hindi pumustro. Tapos nung nagkabayaran pala, ginawang pork barrel, biglang nagpustro. Sa madaling salita, walang suporta si Tamba. Ngayon, nagsasalita na naman kayo, may 285 na suporta. Totoo ba yan? Pero kahit na sabihin mo may 285 na suporta yan, ayaw pa rin yan. Gusto niyan, hawak niya sa liig. Pag hindi niya hawak sa liig ang congressman, ito. Kita mo anong ginawa kay Prasco. This para sa 20th Congress. At kabilang anya sa may matibay na suporta ang mga kinatawan ng distrito sa rehiyon ng Central Visayas. Yan mo, tiniwalag si Prasco sa NUP. Samantala, inihayag naman ni National Unity Party o NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte na itinitiwalag si Congressman Frasco mula sa partido. Ito ay dahil sa desisyon nitong huwag suportahan ng House Speaker. Kita mo? Itiniwalag. Dahil sa desisyon nito ayaw suportahan ng Speaker. Galing mismo sa inyo. Kahit ba sabihin natin nasa rules yan ng partido ninyo, kung kayo ay talagang nire-respeto nyo ang bawat member, kung talagang kayo ay hindi namimilit ng suporta, bakit ititiwalag nyo yung iba ng opinion sa inyo? Iba ang pagtingin sa politika. Sabi, pambihira naman. No? Tingnan nyo, kayo mismo, inaamin nyo na, kinokontradict nyo sarili niyo. Kayo mismo, inaamin nyo, makasinungaling kayo. Paglabag umano ito sa opisyal na posisyon ng NUP na pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara. Wala pang reaksyon si Congressman Frasco sa akbang na ito ng kanyang partido. Rosalie. Di ba? Anong palusot? Di ba? Nasa yan? Nasa rules ng partido. May kamay dyan si Tamba. Gaya na sinasabi nila. Walang nangyayari sa Kamara nang walang kamay si Tamba. Huwag niyo sasabihin na hindi yan ni Tamba. Hindi yan nakagustuhan ni Tamba. Hindi po pinipilit si Prasco sa sumuporta. Pero itiniwalag. Di ba? Lahat naman. Parang si Marcos. Hindi, ayaw ko ng impeachment pero may impeachment. Ayaw ko ng EDCA pero nagka-EDCA. Ayaw ko ng ICC pero nagkaroon ng ICC. Yang sila magpinsan, hindi niya kaya panindigan. Weak yan dalawang yan. Hindi nila kayang panindigan yung kanilang gusto. Dahil alam nila yung kanilang gusto ay hindi maganda. Galawang itim. Galawang may masamang binabalak. Kasi kung maganda yan paninindigan nila, magsasalita sila, hindi ko gusto yung ginawa mo, mali yan. Mali yan. Wala eh. Tahimik. Tapos yung ibang tao, magiging attack dog niya. Maya-maya malalaman mo. Yung vlogger may demanda na. Bakit? Galing kay Tamba. Yung isa, itinawalag. Bakit? Galing kay Tamba. Yung isa, ginigipit. Bakit? Dahil kay Tamba. Iba sinasabi, iba ginagawa. Ganyan yung magpinsang Marcos at Tamba. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin medyo may matinding binitawan to si Robin Padilla. At ito yung inaasahan natin. Siyempre, naantay ko pa siya. Today, sir. Today. Naantay ko pa po si Amy. Today, sir. Huwag mo nang antayin si Amy. Magulo lang yan si Amy eh. Huwag ka maniniwala dyan, Robin, kay Amy. Magulo yan, magulo. Inaantay ko pa siya. Bakit, sir? Siyempre, Duterte kami. Alam mo yan ang gusto ko kay Robin. Duterte kami. Diretso, hindi siya yung trapo. Yan yung sinasabi ko. Whether yung gusto mo tama or mali, huwag kang tumago sa palda ng spokesperson mo. Huwag kang tumago sa palda ng PCO mo. Huwag kang tumago sa palda ng mga kaalyado mo. Tayuan mo. Ano sabi ni Robin? Siyempre, Duterte kami. Ayan. Alam mo, eto meron ako mga hindi gustong desisyon ni Robin. Like yung kanyang pagsunod kay Amy, yung kanyang pag-endorso kay Amy. Pero hindi mo matatawaran ang loyalty nito si Robin. Maaring hindi siya kasing talino nung iba, pero hindi mo matatawaran yung tapang nito, yung paninindigan nito. Hindi siya kasing batikan at kagaling sa argumento ng mga ibang senador, pero ito si Robin, hindi bayad, hindi nagpapataas ng presyo. Alam mo kung si Robin ay itim o puti. Alam nyo, nung nakaraang eleksyon, lumabas po. May mga kakilala tayo, hindi ko naiisa-isahin dahil naging kaibigan ko na rin. No?
may mga tumakbong senador na ang tataas sa survey. At pinipilit namin na manindigan. Dito ka o dito? Hindi namin pinipilit na ikaw ay kumampi sa Duterte. Ang pinipilit po namin, o siguro ay itinutulak, isinasuggest namin, you take your side. Kasi sa gitna ng init ng problema ng Pilipinas, tapos tahimik ka sa isang tabi, hindi ka nagtitake ng side, ayaw ng Pilipino niyan. Mas gugustuhin pa namin sabihin mong NPA ka, dilaw ka, maka-Marcos ka, maka-Duterte ka, but you take your side. You don't keep quiet sa mga maiinit, mga napapanahon, controversial issues. Pag tumahimik ka na dyan at wala kang side, you are just protecting your survey. At nakita natin nung nakaraang eleksyon, bumagsak yung matataas. Bumagsak. Bakit? Nanahimik. Hindi ko alam kung naniniguro. Hindi ko alam kung nabigyan ng pera. Hindi ko alam kung natakot. Hindi ko alam kung sa tingin nila panalo na sila. But at the end of the day, ayaw ng tao ang nagsasayaw sa gitna. Iba po ito si Robin. Alam mo kung itim, itim. Alam mo kung puti, puti. Ito, isasama nyo na po, yung kay San Bato. Naantay ko pa sila. So isa na lang po. Sir, kinonsult nyo si VP Sara tungkol doon? Wala. Wala. Kailan? Wala siyang online dito. Sen, ilan po kayo, bali? Ilan po kayo na magiging author po ng resolution? Ako lang. Ako lang, resolution ko lang. Tapos ilan? Ito, may resolution na ipapahinto, no? In my opinion, na hindi talaga sila pabor sa gagawing Ilan impeachment. po yung nakuha yung Wala support pa. na so far? Relax lang mga boss. Wala pa. Sir, sa Hindi pa linawin ko nila lang. nababasa. Wala pa. Iba yung Basta sa inyo, meron sir. akong draft. Iba yung sa inyo kay meron kayo. Senator Bato. Oo, iba, magkakaiba kami. Magkakaiba, meron siyang draft and si Bato. Yan yung sinasabi natin na marami pang balitaktakan mangyayari dito bago matuloy itong impeachment. And tingnan natin. Hindi naman kami nag-uusap-usap. Wala kaming, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So, hindi yung Duterte move, sir? Yung Kami ang kasi... Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun. Yan yung sasabi ko. Andyan siya. Mali o tama sa tingin ng ibang tao, matapang. Hindi sasabihin ko ayaw ko sa impeachment pero gusto. Ayaw ko sa ICC. Ay, hindi ko papapasukin ng ICC. Pero pinapasok. Duwag yung mga ganong tao. Tapos nagtatago sa spokesman, sa spokesperson nila. Sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Again, sana ang Pilipino, pati na rin sa mga bumoboto sa darating na eleksyon, alam naman natin nagkatayaan nitong 2025. Talagang matindi nangyari ngayon, no? Yung even nga yung mga boto ni Pastor, sinasabi mga 12 million votes napunta pinaghatian ni Bam Aquino at ni Kiko. Alam naman natin kahit sila, wala sila sa survey, alam din naman natin na pinanalo yan dahil kailangan ng pula ng kaalyadong dilaw, kaya nga takot ang COMELEC for recount. So, alam mo, in any case, no, yung pagboto na yan, na nagka-problema tayo talaga dyan, masalimuot yan, no? Agaya ng sabi ko, ang tao doon na pupunta sa yung talagang doon sila. Yung kitang-kita mo na gaya itong si Robin. Yung sinasabi ni Robin na kahit sunugin nyo ako ngayon, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Ito po ang itataksa na ganito tayong tumingin sa kandidato. Very important yung consistency. Yung tao hindi pa iba-iba. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Dahil pag paiba-iba yung tao na yan, trapo, politiko. Ang gusto natin hindi politiko, hindi trapo, hindi traditional politician, kung hindi leader. Kasi malalaman mo naman I-observe nyo yung mga nanalo ngayon. 'Di ba? Gaya ni Kiko, palabas-labas sa palabas-labas diyan, kunwari kumakain, nagkakamay, humihigop ng sabaw. Ginagawa niya ba ulit ngayon? Sila Bongo, nakikita ko lumalabas, ganun pa rin. Kung ano sila ginagawa, kumakain pa rin. Pinapakita nila simpleng pagkain, simpleng pamumuhay, no? Alam mo, kung ano yung ginagawa nila before sila manalo at kahit manalo na, ganun pa rin.
Hindi katulad nung iba na pag nanalo, iba na. Yung iba naman, sabi tutulong. Tutulong, tumutulong sa taong bayan. Pero nung natalo, huminto na ang pagtulong. Mali din yun. Dapat kung talagang gusto mong tumulong, matalo, manalo, tumutulong ka pa rin. Again, anong babalikan ko? Consistency. Ano sila before the election, dapat ganun din sila after the election. Yung paninindigan nila, yun. Yun na yun. Diba? So matuto. Kaya ako, sa sinasabi dito ni Robin Padilla, saludo ako. Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni gano'n. Akin yun sa sarili ko. Pero Senator, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case. Siyempre. Apo. Ano pong Oh, Di ba? Diretso na. Sinabi na niya. Siyempre, ang resolution niya to dismiss the impeachment case.